Barangay LS 97.1. Forever. Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Palagi po nating naririnig ang sinasabi ng mga matatanda na papunta ka pa lamang ay pabalik na sila. Pero sa totoong buhay ay hindi rin palaging tama ang sinasabi ng mas matatanda sa atin. Ikaw, minsan ka na bang pinagkatiwala ng magulang mo sa taong hindi dapat pagkatiwalaan? Ang kabataan daw kapag biglang nagbago ang ugali ay napapariwara na ang buhay. Meron kasi talaga na kahit kausapin pa sila ng kanilang mga magulang ay hindi na sila nakikinig pa. Dahil pakiramdam nila, walang sino man ang nakakaintindi sa kanilang nararamdaman. Ang sulat na ating babasahin ngayon ay pinadala ng ating kabarangay na si Jackie. Isang dalagang maagang naulila sa kanyang minamahal na ama. Kaya naman sa kanyang pangungulilang nararamdaman, marami siyang nagawang mga pagkakamali sa buhay niya. Mga pagkakamali na nagpasakit sa ulo ng kanyang ina. At dahil doon ay humingi na ito ng tulong mula sa ibang tao para mabigyan daw siya ng payo at muling maayos ang kanyang buhay. Pero tama nga kaya ang ginawa ng ina ni Jackie? Tama nga ba ang taong pinagkatiwalaan nila? O mas lalo lamang siyang mapapahamak? Gusto mo na bang malaman kung anong nangyari sa buhay ni Jackie nang makilala niya ang taong pinagkatiwalaan ng nanay niya? Handa ka na bang mainis at maiyak sa kwento ng buhay niya? Minsan ba ay nagsisi ka na rin kasi nagtiwala ka sa maling tao? Pinilit mo bang itama ang pagkakamali mo o sumabay ka na lamang sa agos ng buhay? Si Jackie kaya? Ano kayang nangyari sa kanya nang ipagkatiwala siya ng nanay niya sa maling tao? Anong ginawa niya para maipagtanggol ang kanyang sarili? Malalaman natin ang mga pagsubok na pinagdaanan niya dito sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa nangungunang Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, ang sabi nila ang mga kabataan daw ay dapat na magtiwala sa mga matatanda dahil sila ang mas nakakaalam ng mga tama at mali. Pero hindi pala yon palaging totoo. Dahil may mga tao na akala natin ay kaya nating pagkatiwalaan pero pwedeng sumira ng ating buhay. Magandang araw sa iyo Papa Dudut at sa mga kabarangay na nakikinig ngayon dito sa paborito kong programa na Barangay Love Stories. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Jackie, 42 years old. Taga Valenzuela at masasabi ko na isang mabuting may bahay ng asawa ko. Matagal ko na rin talagang pinaplano ang sumulat sa inyo kaya nga lang medyo mabigat kasi para sa akin ang kwento ng buhay na gusto kong ibahagi sa inyo. Ganon pa man ay lalakasan ko na po ang loob ko dahil alam ko na pwedeng maging inspirasyon sa mga kabarangay natin ang sulat ko. Solong anak lamang ako ng mami at daddy ko Papa Dudut. Kaya siguro medyo na-spoiled din nila ako kasi nga sa akin lang nila ibinuhos ang pagmamahal nila. Namulat at lumaki talaga ako sa isang masayang pamilya. Parehong may magandang trabaho ang mga magulang ko at palagi kong nakukuha ang mga gusto ko. Lalo na pagdating sa mga material na bagay. Sa mga magulang ko mas malapit talaga ako kay daddy. Siya kasi ang mas nagbibigay sa akin ng oras, mas madalas ko siyang kasama noon sa pamamasyal dahil mas busy si mami sa trabaho niya. Pero pinapaliwanag naman ni daddy na ang pagiging busy ni mami ay para rin daw sa akin. Naiintindihan ko naman yon dahil sa tuwing kasama ko si daddy ay wala na rin ako ibang mahihiling pa.
Kaya nga lang hindi talaga pwede na palagi nating nakakasama ang mga taong mahal natin sa buhay. Hindi pwede na palagi tayong masaya. At hindi pwede na hindi tayo dadaan sa isang matinding pagsubok sa buhay. Nasa first year college ako noon at kakauwi ko lamang sa bahay namin nang makita ko ang maraming tao doon. Nandun ang lola ko, mga tita at si mama na umiiyak. Hinahanap ko si daddy pero hindi siya nakita ng mga mata ko. Hanggang sa nalaman ko na wala na pala siya dahil inatake siya ng brain aneurysm habang nagtatrabaho at kaagad siyang binawian ng buhay. Sobrang hirap para sa akin tanggapin ang pangyayaring yon, Papa Dudut. Si Daddy ang mas nakakasama ko sa bawat espesyal na pangyayari sa buhay ko. At hindi ko na alam noon kung paano pa magpapatuloy na gumising sa umaga nang hindi ako sasalubungin ng nakangiti niyang mukha. Pero ang sabi nga ni Mami, mas malulungkot si Daddy sa heaven kung patuloy niya kaming nakikita na nalulungkot at nahihirapan. Kaya naman pinilit kong tanggapin na kailanman ay hindi na namin makakasama pa si Daddy. Pero hinihiling ko noon na sana dalawin niya ako kahit sa panaginip ko, Papa Dudut. Ano na naman bang grades to, Jackie? Sorry, Mommy. Isa lang naman yung subject ko na may incomplete na grade. Oo nga, isa lang. Tapos yung iba kung hindi 2.5, pasang awa naman. Masyado po kasing mahigpit yung mga professor ko nitong semester kaya nahihirapan ako sa ibang subjects ko. Ang sabihin mo, hindi ka lang nag-aaral ng maayos. Nag-aaral naman po ako. Eh bakit may incomplete kang grade kung nag-aaral ka? Hindi ko po kasi naipasa on time yung pinapagawang research paper ng professor namin. O sa tingin mo, kasalanan pa ng professor mo yon? Hindi po, kasalanan ko po yun. Alam mo naman palang kasalanan mo idadahilan mo pa na mahigpit yung mga professor mo nitong semester. Bakit pa kasi hindi mo naipasa sa tamang oras yung pinapagawa sa inyo ng professor mo? Nakuha ko po kasi yung main role sa stage play ng theater organization namin. Panay po ang rehearsal namin kaya po… Ayun na nga bang sinasabi ko? Kailan mo ba titigilan ng teatro na yan, Jackie? Ano ba na itutulong niya para sa'yo? Nakaka-apekto lang naman yan sa pag-aaral mo. Gusto ko po kasi itong ginagawa ko. Ngayon lang naman po ako nagkaroon ng incomplete na grade. Pero dati pa kita sinasabihan na tigilan mo na yung teatro na yan. Kasi wala ka namang napapala dyan. Sinisira lang yan ng pag-aaral mo. Hindi naman po nakaka-apekto yun sa pag-aaral ko. Hindi? Talaga? Kaya ka ba nakakuha ng mabababang grades kasi hindi nakaka-apekto yan sa pag-aaral mo? Jackie, kung dati ka pa nakinig sa akin, hindi na aabot to sa ganito na magkakaroon ka pa ng incomplete na grade. Balak pa naman kitang ipasok sa isang magandang kumpanya kapag nakatapos ka na. Paano ko gagawin yon? Ngayong ganyan ang mga grade mo. Bakit kasi hindi ka na lang tumulad sa mga pinsan mo na walang ibang inaatupag kundi puro pag-aaral lang? Hindi naman po kasi ako kasing boring nila. Ayoko po ng ginagawa nila sa college life nila. At ano gusto mong gawin sa buhay mo? Yung papetiks-petiks na yan para pagka-graduate mo ay mahirapan ka makahanap ng trabaho? Alam mo mabuti pa? Mag-quit ka na lang talaga dyan sa teatro na yan na makapag-concentrate ka na lang sa pag-aaral mo. Gusto ko lang pong i-enjoy ang college life ko. At hindi ko magagawa yun kung pipilitin niyo ako mag-quit doon. Pero hindi ko hahayaan na magkaroon ka ulit ng ganitong grades. Kung nandito lang si Daddy, hindi siya papayag na mag-quit ako sa teatro kasi alam niya na yun talaga ang gusto kong gawin. Pero wala na nga ang daddy mo, Jackie. Mahigit 1 taon na natin siyang hindi kasama. Bakit pa hanggang ngayon hindi ka pa rin makapag-adjust sa pagkawala niya? Kasi siya lang po nakakaintindi sa akin sa bahay na to. Siya lang po nakakaalam sa gusto kong gawin sa buhay ko. At kahit kailan, hindi niya ako pinilit na gawin ang isang bagay na ayaw ko. Jackie, saan ka pupunta? Hindi pa tayo tapos mag-usap. Jackie, bumalik ka dito! Jackie!
Papadudot, hindi lang naman ang pagteteatro ko ang dahilan ng pagbaba ng mga grades ko. Kung hindi pati na rin ang pagkawala ni Daddy noon. Oo, mahigit 1 taon nang wala si Daddy pero hanggang sa mga oras na yon ay hirap pa rin ako tanggapin ang katotohanan. At yun lang din ang hinihintay ko na marinig mula kay Mami. Kung kumusta na ba ako, kung nababawasan na ba ang bigat na nararamdaman ko sa dibdib ko. O kung nakakaya ko na ba natanggapin na wala na si Daddy. Kaya lang hindi ko yon narinig mula sa kanya, Papa Dudut. Ni hindi niya man lang kinukumusta ang nararamdaman ko noon. Ang importante sa kanya ay makatapos ako ng pag-aaral ng may magandang record. Ang nakakalungkot pa doon ay nag-i-effort pa naman ako para makuha ang main role sa play ng theater organization. Pero sa araw ng show ay hindi rin siya pumunta noon para panoorin ako. Kaya pagkatapos ng play na yon ay tahimik na lamang akong naiyak. Kasi Papa Dudut, kung nabubuhay lang si Daddy ng mga oras na yon, siguradong papanoorin niya ako at ipaparamdam niya sa akin kung gaano siya ka-proud na napapanood niya ako na bumida sa isang stage play. Mami, hindi pa ba tayo uuwi? Hindi pa, Jackie. Pero tapos na po ang service. Ano pa bang ginagawa natin dito sa simbahan? Hinihintay lang natin si Brother Kelvin. Brother Kelvin? Yung bagong pasto na nag-sermon kanina? Oo, siya nga. Bakit po natin siya hinihintay? Dati ko kasi siyang professor nung nasa college pa ako. Gusto sana kitang ipakilala sa kanya. Oh, ayan na pala siya. Anita, kamusta ka na? Mabuti naman po ako, Brother Kelvin. Ang tagal na po nating hindi nagkita, pero ang galing niyo pa rin pong magsalita. Lalo na sa service kanina. Bigla ko tuloy naalala nung professor ko kayo sa college. Walang pinagbago yung paraan niyo ng pagsasalita at pagpapayo. Kaya lahat talaga kami tahimik na nakikinig sa inyo kanina. Matagal-tagal din kasi ako nagturo. Kaya siguro para pa rin akong guro kung magsermo sa mga church service. Anita, nabalitaan ko nga pala yung nangyari sa asawa mo. Pasensya ka na kung hindi na ako nakapunta para makiramay. Ayos lang po yun, Brother Kelvin. Hindi na rin naman masyadong pinatagal pa ang burol ng asawa ko kasi wala na rin naman kaming ibang hinihintay na pamilya noon. Oo nga po pala, ito ang anak namin, si Jackie. Jackie, siya yung sinasabi ko sa iyo na dati kong college professor, si Brother Kelvin. Hello po, Brother Kelvin. Hello din sa'yo, Jackie. Alam mo, kamukhang-kamukha mong mami mo nung nasa ganyang edad pa siya. Marami nga po nagsasabi niyan sa akin na halos buong mukha raw po ni Mami ang namana ko sa kanya. Buong mukha lang pero hindi ang sipag sa pag-aaral at talino. Ay, ito talaga si Mami oh. Anong ibig mo sabihin, Anita? Kasi tong batang to, walang kahilig-hilig mag-aral. Ang gusto lagi naglalakwatsa. At kung ano-anong extracurricular sa school nila na hindi naman nakakatulong sa pag-aaral niya. Ganun talaga kapag nasa ganyang edad. Huwag mo na lang masyadong pagigbitan para hindi rin masyado kumawala mula sa'yo. Alam mo naman ang mga kabataan ngayon, lalo na kapag lumalaki na walang tatay sa tabi nila. Basta papabayaan nila ang kanilang sarili, pati na ang pag-aaral nila. Kaya naman huwag mo siya masyadong pagigpitan at paminsan-minsan, kausapin mo rin siya ng tungkol sa nararamdaman niya. Dahil sa ganyang edad, gabay at patnubay ng isang tatay talagang mas kailangan niya. Papadudot, maganda ang sinabing yon ni pastor namin na si Brother Kelvin kay Mami, pero hindi ko yon masyadong nagustuhan. Ewan ko ba kasi iba ang dating ng pananalita at mga tingin na ginagawa niya sa akin. Minsan kasi hinahagod niya ako ng tingin mula ulo ko hanggang paa. At ang masama pa doon ay bahagyang humihinto ang tingin niya sa may dibdib ko na medyo may kalakihan na noon. Kaya naiilang talaga ako ng mga oras na yon. At kung iniisip nyo na baka bastusin ang suot kong damit ay hindi po, papadudot. Nakasuot ako ng maong na pantalon at maluwag na t-shirt ng araw na yon. Kaya mas lalong nainis ako sa pangiti-ngiti sa akin na ginagawa ni Brother Kelvin.
Si Mami naman ay halatang enjoy na kausap siya, lalo na nang bigyan pa siya ng mga payo ni Brother Kelvin na tungkol sa akin. Narinig ko na malaki ang naitulong ni Brother Kelvin sa pag-aaral niya, kaya siya nakagraduate ng cum laude noon sa kolehiyo. Ang nakakainis lang noon ay kung paano ako ikinuwento ni Mami kay Brother Kelvin. Para bang hindi niya ako kasama ng mga oras na yon. Kaya mas lalong sumama ang loob ko kay Mami nang panahong yon, Papa Dudut. Bago ang enrollment ay kinausap ako ng masinsinan ni Mami tungkol sa pagkateatro ko. Pinapapili niya ako noon kung magkateatro na lamang ako o mag-aaral muna. Sinabi ko, Papa Dudut, na pagsasabihin ko ang dalawa pero hindi siya pumayag at kailangan ko raw mamili ng isa. Sinubukan ko magmatigas hanggang sa sinabi ni Mami na kung ipipilit ko ang gusto ko ay ititigil na raw niya ang pagbibigay sa akin ng allowance. Doon na ako sumuko, Papa Dudut, at sinunod na lamang ang gusto ni Mami na mag-quit na ako sa teatro. Ayoko sanang gawin yon pero ayoko rin na huminto sa pag-aaral. Kaya lang, Papa Dudut, ay hindi rin naging maayos ang mga grades ko ng semester na yon. Siguro kasi halo-halo na ang stress na nararamdaman ko noon. Tapos ay hindi ko na nakakasama pa ang mga kateatro ko na noon ay madalas kong napaglalabasan ng sama ng loob. Kaya ng mga oras na yon ay wala na akong ibang tao na makakausap at pilit ko na lamang na kinikimkim ang lahat. At pakiramdam ko noon ay wala nang sino man ang pwedeng makatulong sa akin para mapagaan ang loob ko, Papa Dudut. Upo ka lang dyan, anak. Mami, bakit nandito po tayo sa opisina ni Brother Kelvin? Kakausapin lang natin siya. Eh di ba nilapitan niyo na siya kanina sa labas pagkatapos ng service natin? Kaya nagtaka ko kung bakit bumalik tayo dito sa may likod ng simbahan at pumasok sa opisina niya. Tungkol po ba saan ang pag-uusapan niyo? Tungkol sa'yo. Naisip ko kasi na baka tama ang sinabi niya noong nakaraan na kaya nawawalan ka ng concentration sa pag-aaral mo kasi kailangan mo ng payo at patnubay ng isang ama. Dahil hindi na natin makakausap ang daddy mo, si Brother Kelvin ang naisip ko na lapitan para kausapin at payuhan ka. Pero Mami, hindi naman na po kailangan yun. Hindi na po ako kailangan kausapin ni Brother Kelvin kasi kaya ko naman po ang sarili ko. Anong kaya? Eh hanggang ngayon nga hindi ka pa rin nakakabawi sa mga mabababang grades mo. Eh bakit po si Pastor pa ang ipapakausap niyo sa akin? Kasi isa siya sa mga tagapayo dito sa simbahan natin. Kaya naniniwala ako na malaki ang may tutulong niya sa atin lalo na sa'yo. Eh pero Mami… Tumahimik ka na lang dyan, Jackie. Dapat nga magpasalamat ka na tinutulungan kita sa kung ano man ang problema mo ngayon. Kasi sa totoo lang, hindi na talaga kita maintindihan. Kumusta, Anita? Hello, Jackie. Pasensya na kayo kung ngayon lang ako nakabalik dito sa opisina. Ayos lang po. Hindi naman kami nainip sa paghihintay sa inyo. Mabuti naman. So Anita, gusto mo ba na nandito ka habang kinakausap ko ang anak mo? Naku, hindi na po siguro. Kailangan ko pa rin po kasing mag-grocery. Ano na lang siguro, dadaanan ko na lang po si Jackie mamaya dito bago ako umuwi. Alam mo ang mabuti pa, ako na lang ang maghatid kay Jackie sa bahay niyo mamaya. Alam ko naman na ang address niyo kasi nakapunta na ako sa inyo nung nakaraang piyesta. Hindi po ba masyado na yung abala sa inyo, Brother Kelvin? Ano ka ba? Hindi kayo abala sa akin ni Jackie. Parang nakababata na kitang kapatid kaya parang pamangkin ko na rin tong anak mo. Mami, sasama na lang po ako sa inyo. Sandali lang naman kayo mag-uusap ni Brother Kelvin at alam ko na mapapayuhan kanya ng mabuti. Brother Kelvin, mauna na rin akong umalis. Ikaw na lang munang bahala sa anak ko. Ayaw na kasing magsabi sa akin kung ano ba talagang problema niya eh. Baka sakaling sa inyo siya maglabas ng saloobin niya. O sige, ako nang bahala kay Jackie. Jackie, makinig kang mabuti sa mga sasabihin ni Brother Kelvin ha. Kita tayo sa bahay mamaya pagkatapos mo rito. Alis na po muna ako, Brother Kelvin. Mag-iingat ka, Anita. Ngayong umalis na ang mami mo, Jackie,
Ano ba yung mabigat na dinadala mo dyan sa dibdib mo? Wala naman po, Brother Kelvin. Nakapag-move on na po ako sa pagkawala ni Daddy. Kaya masasabi ko pong magaan na po ang pakiramdam ko ngayon kahit po papano. Talaga? Hindi ka nabibigatan sa laki ng dibdib mo na yan? Po? Ano pong sinabi nyo? Wala. Ang sabi ko, saglit lang at may sisilipin lang ako sa may pinto. Brother Kelvin, bakit niyo po inilak yung pinto? Para makapag-usap tayo ng masinsinan. Saka para mas gumana ang pakiramdam mo habang kausap mo ko. Wala naman po akong dapat sabihin sa inyo. Sige po, uwi na lang po ako. Diyan ka lang! Biniling ka sa akin ng mami mo. Kaya ako magsasabi kung kailan ka uuwi. Bitiwan niyo po ang mga braso ko! Brother Kelvin, nasasaktan po ako! Jackie, mas masasaktan ka kapag nag-inarti ka. Kaya sumunod ka na lang sa mga sasabihin ko. Aray ko! Kung ayaw mong samain kayo ng mami mo sa akin. Parang awa niyo na po! Pauwi niyo na lang po ako! Ayoko po nito! Please, Brother Kelvin! Pauwi niyo na lang po ako! Sinubukan kong manlaban at ipagtanggol ang sarili ko, Papa Dudut. Nang hawakan ni Brother Kelvin ang balikat ko ay alam ko na kaagad na may masama siyang binabalak sa akin. Na tama ang lahat ng hinala ko sa kanya. Kaya naman tinulak ko siya at pinaghampas. Sisigaw na sana ako para humingi ng tulong nang biglang ilabas ni Brother Kelvin ang isang baril mula sa maliit niyang cabinet. Doon na tuluyan nang nanginig ang buong katawan ko sa sobrang takot kasunod ng panlalambot ng aking mga tuhod. Nang maramdaman ko ang malamig na bakal na baril na dumikit sa sentido ko ay napapikit na lamang ako habang pigil ang sarili ko na napapahagulhol. At doon nga, Papa Dudut, ay tuluyan ang nagawa sa akin ni Brother Kelvin ang masamang pakay niya. Mahina lamang ang mga ungol niya habang nasasarapan sa ginagawa niyang kademonyohan sa akin. Samantalang ang isang kamay niya ay pilit na tumatakip sa bibig ko para hindi ako makasigaw dahil sa matinding sakit na nararamdaman ko noon. Hinihiling ko noon na sana ay may kumatok sa opisina ni Brother Kelvin. Sana ay bumalik si Mami para mailigtas niya ako mula sa pangmomolestya na ginagawa sa akin ng aming pastor. Pero bigo ako dahil walang dumating na kahit na sinong pwedeng makapagligtas sa akin ng mga oras na yon. Masakit ang buong katawan ko nang matapos niyang gawin sa akin yon, Papa Dudut. Kaagad niya akong pinagbihis at tahimik lamang ako nakasunod sa bawat inuutos niya. Hanggang sa maihatid na niya ako sa bahay namin. Pero bago ako buwaba mula sa kanyang sasakyan ay muli niya akong pinagbantaan na huwag magsusumbong kahit kanino. Kung ayaw ko raw, naunahin niyang patayin ang mami ko. Pagkatapos ng araw na yon ay hindi na ako muli pang bumalik sa aming simbahan. Palagi ako nagdadahilan kay mami para lang hindi na niya ako mapilit na magsimba. At akala ko ay tuluyan ko nang natakasan ang mapait na sinapit ko mula sa kamay ni Brother Kelvin. Pero hindi pa pala, Papa Dudut. Dahil naulit pa yon nang minsan na magkaroon ng salo-salo sa bahay namin dahil sa pagkakapromote ni Mami sa trabaho niya. Mami? Nandito ka lang pala sa kwarto mo. Kanina pa kita hinahanap, Jackie. Bakit pa nagkukulong ka dito sa loob? Pasensya na po, Mami ha. Medyo masakit po kasi ang ulo ko eh. Ay nako, palagi na lang yan ang dinadahilan mo. Mabuti at nandito ang mga tita mo kasi may nakakatulong ako sa pag-aasikaso ng mga pagkain at sa mga bisita. Oo nga pala, may gustong kumausap sa'yo. Sino po? Brother Kelvin, halina kayo dito sa loob. Hi Jackie, kamusta ka na?
Mami. Oh, Jackie, kinukumusta ka ni Brother Kelvin? Hindi mo ba naririnig? Narinig ko po, Mami. Ayos lang po ako, Brother Kelvin. Mabuti naman kung ganon. Akala ko kung ano nang masamang nangyari sa'yo. Kasi may ilang linggo ka nang hindi nakaka-attend sa mga service natin. Napakarami kasing dahilan ng batang yan, Pastor. Kung hindi busy sa mga kailangan niya raw gawin sa school, dinadahilan naman na masakit ang ulo niya. Ganun talaga mga kabataan ngayon. Maraming iniimbento mga dahilan para hindi makapagsimba. Yan din ang nasa isip ko. Pinagbibigyan ko lang ang batang to kaysa magtalo pa kami. Alam mo, mabuti pa, maiwan ko muna kayo dito sa kwarto niya na makausap mo naman siya at mapayuhan. Mami, huwag po. Anong ibig mong sabihin at parang takot na takot ka dyan? Jackie, hindi naman kita pagagalitan. Ito namang batang to, masyadong takot mapagsabihan. Ay nako, ganyan talaga yung si Jackie kaya madalas talaga hindi ko maintindihan. O siya, kayo na muna Brother Kelvin ang bahala magpayo at kumausap sa kanya. O sige, saglit lang naman kami mag-uusap. Mami, huwag po kayong lumabas ng kwarto. Jackie, makinig ka na lang muna sa sasabihin ni Brother Kelvin. At tandaan mong lahat ng mga ipapayo niya sa'yo, okay? Babalik muna ako sa labas nang maasikaso ko ang mga bisita natin. Brother Kelvin, kayo na po munang bahala sa anak ko. O sige, makakaasa ka na pagkatapos ng pag-uusap naming ito, muli siyang sisipagin na umattend ng ating mga service. Marami na akong nakausap na kabataan na kagaya ni Jackie na nagsisimulang maging pasaway at naliligaw ng landas. Bago pa man mapariwara ang kanyang buhay, mabuti pang maitama na natin ang mga maling ginagawa niya. Huwag ka mag-alala, Anita. Sigurado ako na makikinig si Jackie sa mga ipapayo ko sa kanya. Papadudot, gusto ko pa sanang pigilan si Mami sa paglabas niya ng kwarto ko pero tiningnan na ako ng masama ni Brother Kelvin. Kaya nagpigil na lamang ako ng mga luha ko hanggang sa lumabas na si Mami at sumara na ang pinto. Nang mailak yun ni Brother Kelvin ay ngumisi siya sa akin at tinanong niya kung bakit daw ba na hindi na ako nagsisimba pa. Naiiyak na sumagot ako at sinabing naging busy lamang ako sa school namin. Kahit ang totoo ay gusto ko lang siyang iwasan at ang kanyang kamanyakan. Nang lumapit siya sa akin at dinaganan ako sa kama ko ay sinubukan kong sumigaw. Pero kaagad niyang natakpan ang bibig ko. Kasunod ang pagtutok ng matalim na kutsilyo na hawak niya sa leeg ko. Muli akong nanginig sa takot at hindi na nakalaban pa. At doon papadudod sa loob ng kwarto ko mismo at sa ibabaw mismo ng kama ko ay nagawa ni Brother Kelvin na muli akong molestyahin. Napakabilis lamang ng pagkilos niya pero tanda ko ang bawat hawak at halik na ginawa niya sa akin. Nakakapangilabot, nakakasuka at nakakadiri yon. At bago siya lumabas ng kwarto ko ay sinigurado niya munang nakaayos na ako ng pananamit ko. Muli niya akong pinagbantaan na kung magsusumbong daw ako sa mga pulis ay papatayin niya si Mami. Mabilis niya lang daw yon na magagawa dahil malaki ang tiwala sa kanya ng mami ko kaya mauto niya ito at mapapatay kaagad. Ayokong mangyari yon, Papadudot, at nawala na sa akin si Daddy kaya hindi ko nakakayanin pa kung pati si Mami ay mawawala sa akin. Kaya naman nag-decide na ako noon na sa pangalawang pagkakataon ay muling itago ang kahayupan na ginawa sa akin ng pastor ng aming simbahan. Papadudot, lalo akong nawala sa konsentrasyon ko sa pag-aaral. Madalas na napapatulala na lamang ako at hindi pumapasok sa isipan ko ang bawat dinidiscuss ng professor namin. Pinilit kong mag-aral pero sadyang palaging mabigat ang nararamdaman ko sa dibdib ko. Wala akong masyadong kinakausap sa school o mas lalo na sa bahay namin. Kung meron man ay sarili ko lang din o ang picture ni Daddy. Madalas na kapag mag-isa ako sa kwarto ay napapaiyak na lamang talaga ako. Hindi ko kasi maintindihan kung bakit kailangan na mangyari ang mga yon sa buhay ko.
Bakit kailangan na mapahamak at mamolestya ako? Iniisip ko pa noon, Papa Dudut, na siguro kung buhay pa si Daddy ng panahon na yon ay hindi mangyayari yon sa akin. Kung kasama ko lang si Daddy ay walang mangangahas, nasaktan ako o gawan ako ng masama. Kung hindi lang namatay si Daddy ay masaya sana ako ng panahon na yon, kaya lang ay wala na siya. Wala na ang taong tagapagtanggol ko. Wala na si Daddy. Hinihiling ko rin noon na sana, Papa Dudut, ay mawala na lamang din ako sa mundong yon para makasama ko na ang Daddy ko. Bakit ngayon ka lang nakauwi? Natagalan po kasi kami sa pagpapapirma ng clearance sa ibang professor namin. Sa pagpapapirma ng clearance o sa paglalakwatsa? Mami, wala naman po kaming ibang pinuntahan ng mga kaklase ko. Kahit po itanong niyo pa sa kaklase kong si Ami. Siya po yung kasama ko buong maghapon. Gusto niyo po bang tawagan ko siya ngayon? Sigurado naman ako na pagtatakpang ka lang din ng kaibigan mo na yan. Nagsasabi po ako ng totoo. O siya, nasa na ba ang class card mo? Ang tagal ko nang hinihingi sa'yo yun para makita ko mga grades mo pero palagi mo sinasabi na hindi mo pa nakukuha lahat. Siguro naman ngayon na kumpleto at hawak mo na lahat? Opo, Mami. Ito po. Ano na naman bang grades to, Jackie? Bakit puro tres to? Meron naman po akong dalawang 1.25 at isang 1.75 na final grade sa major subject ko, Mami. O tapos? Ano na nangyari sa apat na subject mo na puro 2.75 at tres ang final grade mo? Ginawa ko naman po ang makakaya ko para mahabol ang mga subject ko na medyo nahihirapan ako. Puro ka na lang nahihirapan. Wala ka na ba ibang dahilan na ibibigay sa akin? Iyon naman po kasi ang totoo, Mami eh. Jackie, pareho kaming graduate na cum laude ng daddy mo sa college. Inaasahan namin na magiging ganun ka rin pero ngayong nasa third year ka na, imposible nang mangyari yun. Sorry po, Mami. O may magagawa ba yung sorry mo? Wala! Kasi hindi mo na mahahabol pa ang mga pasang-awa na grades na yan. Ano ba talagang nangyayari sa'yo, anak? Hindi ka naman ganyan nung first year college ka. Mami, ang totoo po, may gusto po akong sabihin sa inyo. O bakit dinadaan-daan mo ako sa paiyak-iyak mo na yan? Mami, kasi hindi ko na po kaya. Ang bihira. Tungkol na naman ba to sa pagkawala ng daddy mo? Anak, magdadalawang taon na mula nung mawala siya sa buhay natin. Tanggapin mo ng kahit kailan, hindi na siya babalik sa bahay na to o sa buhay natin. Hindi lang naman ikaw ang nahihirapan, pati rin ako. Ang hirap pagsabayin ng trabaho ko sa opisina at pagiging nanay ko sa'yo. Magtulungan naman sana tayo sa bahay na to. Hindi yung palagi mo na lang akong pinahihirapan dito. O ano ba yung gusto mong sabihin? Wala po, Mami. Anong wala? Akala ko ba may gusto kang sabihin kanina? Ihingi lang po sana ako ng sorry. At pangako po, gagawin ko na po ang lahat para mas makabawi sa inyo at sa pag-aaral ko. Si Mami yung tipo ng tao na mas nakikita niya ang mga maling ginagawa ko kesa sa tama, Papa Dudut. Ni hindi niya man lang na-appreciate ang effort na ginagawa ko para makakuha ng 1.25 na final grade sa dalawang subjects ko. Sinumbat niya pa ang hirap na pinagdaanan niya noon sa pagiging isang working mom at single parent. Hindi lang naman daw siya ang nahihirapan ng mga panahon na yon. Pareho kami, Papa Dudut. Hirap na akong kimkime ng sakit ng pagkawala ni Daddy at ang pamumulestya sa akin ng lalaking ginagalang ni Mami na si Brother Kelvin. Gusto ko na rin talaga magsumbong sa kanya ng mga oras na yon pero pinipigilan ko ang sarili ko dahil nakita ko
na naiiyak na rin siya sa pagod. Naiiyak siya kasi nahihirapan na siya na alagaan ako bilang anak niya. Nahihirapan na siyang maging single parent sa akin. Nagigilty ako ng dahil doon, Papa Dudut. Pakiramdam ko kasi ay nasasaktan si Daddy kung nasaan man siya kapag umiiyak si Mami. Kaya naman sa pagkakataon na yon ay mas ginalingan ko ang pag-aaral ko at muli akong sumasama sa kanya sa mga church service niya. Gusto kong bumalik ang closeness namin ni Mami. Gusto ko nang maging buo ulit kami kahit na wala na si Daddy. Naging maayos naman ang lahat sa umpisa, lalo na at nakikita ko na nagugustuhan ni Mami ang kinikilos ko. Nagsipag ako sa pag-aaral, sa mga gawaing bahay at palagi na akong sumasama sa kanya sa pagsisimba. At akala ko ay magtutuloy-tuloy na yon, Papa Dudut. Mami, umuwi na po tayo. Mamaya na, Jackie. Maaga pa naman. Pero hindi naman po natin kailangan na dumaan pa dito sa opisina ni Pastor. Gusto ko lang na magpasalamat ka sa kanya. Mami, wala naman po akong dapat na ipagpasalamat sa kanya. Meron! Alam ko na nagkaroon ng magandang impluwensya sa'yo ang mga payo na binigay niya sa'yo. Pati na ang mga sermon na ginagawa niya sa church service natin. Nakita ko ang pagbabago sa mga kilos mo at pati na ang effort na ginagawa mo sa pag-aaral mo. Kung mas komportable kang kausap siya at sabihin sa kanya ang mga problema mo na hindi mo masabi sa akin, ayos lang sa akin yun. Naging kuya-kuyahan ko kasi si Brother Kelvin noong nag-aaral pa ako. Kaya naniniwala ako na pwede mo rin siya maging tatay-tatayan. Pero hindi ko po yung ginagawa ng dahil kay Pastor. Ginagawa ko po yun dahil gusto kong makabawi sa inyo, Mami. Oh, nandito pala kayo sa opisina ko. Pinapasok na po kami ni Ate Lira bago siya umuwi kanina, Brother Kelvin. Dito na lang daw po namin kayo hintayin sa loob. Tamang-tama, kasi gusto ko rin talagang makausap yan si Jackie. Natutuwa kasi ako na umaattend ulit siya sa mga service natin. Ayos lang ba kung ako na lang ulit ang maghatid sa kanya pauwi sa bahay niyo, Anita? Hindi na po, Brother Kelvin. Sasamahan ko rin po kasi si Mami na mag-grocery at magbayad ng bills namin sa kuryente at internet. Ano ka ba naman, Jackie? Kaya ko nang gawin yun na mag-isa ako. Ang totoo, Brother Kelvin, balak ko lang din sanang magpasalamat sa mga binigay niyong payo dito sa anak ko. Wala yun, Anita. Sabi ko naman kasi sa'yo, kaya siguro ako hindi binigyan ng Diyos ng sariling anak para maging tatay-tatayin ako ng batang malapit ng maligaw ng landas kagaya ng anak mo. Kaya natutuwa talaga ako at naging malaking tulong ako sa inyo ni Jackie. O siya, pwede mo na kaming iwan para matapos mo na maaga ang mga lalakarin mo. Saglit lang din kami mag-uusap ni Jackie nang maaga ko siyang maihatid pa uwi sa bahay niyo mamaya. Sige po, Brother Kelvin. O Jackie, mauna na muna ako sa'yo. Basta, makinig kang mabuti sa mga sasabihin at ipapayo sa'yo ni Brother Kelvin, ha? Malaki ang tiwala ko sa kanya kaya alam ko na mas mapapabuti at maayos niyang ugali mo. Pero Mami… Sige na, huwag ka na makulit. Aalis na ako. Sige po, Brother Kelvin. Ingat ka, Anita. Kumusta ka na, Jackie? Maayos naman po ako. Matagal-tagal din kitang hindi na solo, ah. Alam mo, parang mas lalo kang lumulusog ngayon. Lalo na tong dibdib mo. Kaya gustong-gusto ko tong… Huwag niyo po akong hahawakan! Bakit tinututok mo sa akin yung hawak mong gunting? Sa tingin mo kaya mo isaksak sa akin yan? Tingin mo kaya mong pumatay ng tao? Sige, subukan natin ang tapang mo. Siguro nga po hindi ko kayang pumatay ng tao. Pero kaya kong patayin ang sarili ko dito mismo sa loob ng opisina ninyo. Jackie, ibaba mo na nga yung gunting at huwag mo nang idikit dyan sa leeg mo. Nagkakasugat ka na, oh. Eh di ba ito naman ang ginagawa niyo sa tuwing momolestyahin ninyo ako? Tinututukan niyo ako ng baril o kutsilyo dito sa leeg ko? O hindi totohanin na natin ngayon? Papatayin ko na ang sarili ko sa harapan niyo mismo! Wag, Jackie! Huwag mo gagawin yan! Nakikiusap ako! Parang awa mo na! Kita niyo na? Takot din pala kayo na mamatay ako eh! Pero grabe kayo! Napakahayop ninyo! Ginagamit niyo pa talaga ang pangalan ng Diyos sa mga kamanyaka ninyo!
pahayag na mahawakan ninyo ni hibla ng buhok ko! Papa Dudut, sa tuwing a-attend kami ng church service ni Mami ay palagi akong may dalang gunting na nakalagay lang sa bulsa ko. Ewan ko ba? Ang sabi nila, ang simbahan daw ang isa sa mga pinaka-safe na lugar para sa isang tao. Pero sa tuwing magsisimba kami ni Mami noon ay palagi akong may kaba sa dibdib ko na baka mabigyan na naman ang pagkakataon si Brother Kelvin na magawan ako ng masama, Papa Dudut. Hindi na ligtas ang pakiramdam ko sa tuwing nasa loob ako ng simbahan. Hanggang sa dumating na nga ang araw na pinakaayokong mangyari. Ang muli akong ipakausap at ipagkatiwala ni Mami kay pastor sa opisina nito. Siguro nga, Papa Dudut, naging malaking tulong talaga si Brother Kelvin noon kay Mami para maabot niya ang mga pangarap niya. Kaya gano'n na lamang kalaki ang tiwala ni Mami sa kanya. At buong akala ni Mami ay magagawa rin akong tulungan ni Brother Kelvin na ayusin ang buhay ko. Ang hindi niya alam, si Brother Kelvin pa mismo ang dahilan kung bakit lalong nasisira ang buhay ko, Papa Dudut. Nang lumabas ako ng opisina ni Brother Kelvin ay naramdaman ko na nasugatan ko ang sarili ko dahil sa madiin na pagkakatutok ng hawak kong gunting sa leeg ko. Mababaw na sugat lamang yon pero dumudugo pa rin. Masakit dahil manipis lang ang balat natin sa leeg pero mas masakit pa rin ang ginawa ni Brother Kelvin na pangmumolestya sa akin. Ang sakit na kailanman ay hindi ko na makakalimutan pa. Hindi ako dumiretso ng uwi sa bahay namin noon, Papa Dudut. Hindi na rin kasi ako komportable sa bahay namin kasama ang mami ko. Wala na nga sigurong lugar ang magpaparamdam sa akin na ligtas ako. Kaya ang naisip ko na lamang noon ay puntahan ang apartment ng kaklase at kaibigan kong si Ami. Nang makarating ako sa kanila ay nakita niya ang sugat sa leg ko at namumugto kong mga mata. Nagwo-worry siya na kaagad akong pinapasok sa loob ng bahay nila. Nang magamot niya ang sugat ko ay niyaya ko siya na mag-inuman kami roon sa kanila dahil ang sabi ko ay gusto kong kalimutan ang lahat ng mga problema ko noon, Papa Dudut. Hindi ko pa rin maintindihan, Ami. Bakit ba kailangan pang mawala ni Daddy sa buhay namin? Bakit kailangan niya pang mamatay? Lahat naman tayo darating sa point na yon, Jackie. Lahat tayo mamamatay at mawawala sa mundong to. Pero bakit kailangan na si Daddy kaagad? Bakit hindi na lang yung ibang masasamang tao dito sa mundo? Yung mga drug addict, magnanakaw, at yung mga rapist na yan! Mabuting tao ang Daddy ko. Kahit kailan, hindi niya kami sinaktan ni Mami. Naging mabuti siyang asawa kay Mami at Daddy sa akin. Diba ang sabi nila, maaga raw talaga kinukuha ni Lord ang mababait na tao? Pero bakit nga? Para hindi na nila maranasan pa ang hirap dito sa mundo. Para puro kapayapaan na lang ang maramdaman nila sa kabilang buhay. Tapos kami naman pamilya niya magdurusa sa pagkawala niya. Napaka-unfair ng Diyos, Ami! Oh, Jackie, ano ba yung sinasabi mo? Kinuha niya si Daddy para hindi na siya maghirap dito sa mundo. Tapos ngayon naghihirap ako, bakit hindi na lang din ako kunin ng Diyos? Bakit hindi na lang din ako mamatay para magkasama na kami ng Daddy ko ngayon? Pwede ba huwag ka nang magsalita ng ganyan? Totoo naman kasi, Ami eh! Kung ayaw ng Diyos na nahihirapan ako sa buhay ko, di dapat kunin niyo na lang din ako! Kasi pagod na ako sa buhay ko! Pagod na akong maramdaman yung paghihirap na to eh! Tama na! Tumigil ka na sa mga sinasabi mo na yan! Alam mo, masyado ka ng maraming nainom, kaya kung ano-ano na yung lumalabas sa bibig mo. Magpahinga ka na nga lang muna. Hindi mo naman kasi ako naiintindihan kasi wala ka sa lugar ko, Ami. At walang sino man sa inyo ang makakaintindi sa sitwasyon ko. Wala!
Jackie, sabihin mo nga sa akin ang totoo. Ano ba talagang problema mo? Bakit parang ang bigat-bigat ng pinagdadaanan mo ngayon? Akala ko ba, naka-move on ka na sa pagkawala ng daddy mo? Hindi naman kasi to tungkol kay Daddy eh. Tungkol saan? Tungkol kanino? Tungkol kay Brother Kelvin. Yung pasto sa simbahan namin. Ha? Hindi ko maintindihan. Ano bang ibig mong sabihin na tungkol sa kanya? Minolestya niya kasi ako, Ami. Minolestya ako ng pastor ng simbahan namin. Ano? Diyos ko! Sinabi mo na ba to kay Tita Anita? Hindi pa. Bakit hindi mo sinabi sa kanya agad? Hindi ko kasi alam kung paano ko gagawin yun eh. Ayoko na dumagdag sa mga iniisip at problema ng mami ko. Ayoko nang maging pamigat sa kanya. Naiintindihan mo ba yun? Kasi paano ko sasabihin sa kanya na pinagsamantalahan ako ng taong sobra-sobra niyang pinagkatiwalaan? Paano, Ami? Sige nga, paano? Yun ang unang pagkakataon, Papa Dudut, na may pinagsabihan ako ng tungkol sa ginawa sa akin ni Brother Kelvin. Napahagulhol na talaga ako habang yakap ako ng mahigpit ng kaibigan kong si Ami. Ramdam ko na naubusan na rin siya ng mga salitang bibitawan noon at hindi na rin niya alam ang gagawin niya. Pero para sa akin ay sapat na ang mahigpit na pagyakap na ginawa niya sa akin noon para mapagaan kahit na papaano ang bigat na nararamdaman ko. Wala sumabog na talaga ako, Papa Dudut. Kaya mabuti na lang at walang ibang tao noon sa bahay nila Ami. Kaya naiiyak ko ang lahat sa kanya. Sinabi ko ang lahat ng mga nangyari na ang tagal ko nang kinikimkim sa sarili ko. At nang maiyak ko sa kanyang lahat ay nakiusap ako na sana ay hindi niya yon sabihin sa ibang tao. Nangako naman siya na ililihim niya ang mga sinabi ko sa kanya. Pero sana raw ay sabihin ko na rin kay Mami ang masamang nangyari sa akin. Sandali ko pang kinalma noon ang sarili ko bago ako nag-decide na umuwi na sa bahay namin, Papa Dudut. Saan ka galing? Kinaami po. Alam mo ba kung anong oras na? Pasado 12:00 na po ng hating gabi. Ayun na nga Iniwanan kita sa opisina ni Brother Kelvin ng after lunch tapos uuwi ka ng hating gabi dito sa bahay natin? Ang masama pa ron, nitawag ko isang text ko hindi mo sinagot. Pasensya na po kayo, Mami. Pasensya? Ayan na naman tayo sa pasensya mo. Tapos bibigyan mo na naman ako ng sakit ng ulo. Hindi ko lang po talaga namalaya ng oras nang magkasama kami ni Ami kanina. Sandali nga. Lasing ka ba? Bakit parang amoy alak at namumulay ang mukha mo? Magtapat ka nga sa akin. Si Ami ba talaga ang kasama mo o boyfriend mo? Wala po akong boyfriend. Talaga? Wala? Alam ko naman na matagal ka na nagsisinungaling sa akin. Kaya wag ka na mag-deny pa. Saan niyo po ba nakuhang chismis na yan? Wala po akong boyfriend at kahit kailan, hindi po ako nagka-boyfriend. Kung totoo yung sinasabi mo, sino yung lalaki sumundo sa'yo sa simbahan kanina? Lalaki? Ano po bang sinasabi niyo? Tumawag sa akin si Brother Kelvin kanina para sabihin na hindi ka niya maihahatid pa uwi dito sa bahay natin dahil may sumundo raw sa'yo na lalaking nakamotor. Ngayon mo sabihin sa akin na wala ka talagang boyfriend, Jackie. Wala po talaga akong boyfriend. At saka, bakit po ba kayo naniniwala sa sinasabi niya? Dahil may tiwala ako kay Pastor at alam ko na kahit kailan hindi siya magsisinungaling. So ibig sabihin po, wala kayo ni konting tiwala para sa akin? Hindi naman sa ganun. Talaga? O sige po, iibahin ko po ang tanong ko. May pakialam pa po ba kayo sa akin, Mami? Siyempre. Anak kita Bakit hindi ko na po maramdaman? Hindi nyo nga man lang ako tinanong kung bakit may sugat ako dito sa leeg ko
Dahil ang alam niyo lang gawin, sermonan ako o ipagkatiwala ako sa ibang tao. Sa tao na buong akala ninyo, pwede ninyong pagkatiwalaan pero ang hindi ninyo alam, binababoy na niya ang nag-iisang anak ninyo! Anong ibig mong sabihin, Jackie? May ginawa bang hindi maganda sa'yo si Brother Kelvin? Sabihin mo sa akin, anak, anong ginawa niya sa'yo? Pinagsamantalahan niya ako, Mami! Pinagsamantalahan ako ng taong sobrang pinagkakatiwalaan ninyo! Hindi ko po magawang magsubok sa inyo noon kasi ayoko nang dumagdag sa mga problema ninyo. At saka natakot ako na baka po saktan niya kayo kagaya ng palagi niya binabanta sa akin. Natakot ako na baka pati kayo mawala sa akin kagaya ni Daddy. Mami, ayoko pong mangyari yon. Ayoko pong mawala kayo sa akin kaya sinarili ko na lang po ang lahat ng sakit na ginawa sa akin ni Brother Kelvin. Pero hindi ko na po kaya! Ayoko na po! Gusto ko na po matapos to! Anak! Anak, I'm sorry, hindi ko alam! Akala ko nangungulila ka lang sa isang ama. Akala ko kailangan mo lang na isang tatay na gagabay at magpapayo sa'yo. Hindi ko alam na ganito na palang ginagawa niya sa'yo. Pagbabayaran niya to. Lahat ng kahayupan na ginawa ng lalaking yun sa'yo, pagbabayaran na, Jackie. Pinapangako ko sa'yo na hindi ako titigil hanggat hindi natin nakukuha ang hustisya para sa'yo, anak. Pangako yan. Papa Dudut, hindi na ako nakapagsalita pa noon at naiyak na lamang ako habang nakayakap kay Mami ng mahigpit. Pagkahalong tuwa, galit at sakit ang nararamdaman ko noon. Galit dahil sa kahayupan na ginawa sa akin ng Brother Kelvin na yon. Sakit dahil sa pagkasira sa buhay ko. At konting tuwa dahil sa wakas, Papa Dudut. Sa wakas ay pinakinggan na rin ako ni Mami at naniwala na rin siya sa mga salitang lumabas noon sa bibig ko. Naniwala na rin siya sa akin. Siguro nga isa yon sa mga dahilan kung bakit palaging may mabigat sa dibdib ko. Kung bakit parang palaging may kulang sa buhay ko. Yon ay ang tagos sa pusong pag-uusap namin ni Mami noon. Oo, palagi kami magkasama sa bahay pero hindi ko na siya masyadong maramdaman. Nang mawala si Daddy ay parang pati si Mami ay nawala na rin sa buhay ko. Pilit ko siyang sinusubukang abutin noon pero panay lang ang paglayo niya sa akin. Dumagdag pa na pinagkatiwala niya ako sa ibang tao na lalong nagpagulo sa buhay ko. Pero nang gabi na yon, Papa Dudut, ay naramdaman ko na may Mami Anita pa pala talaga ako sa buhay ko. Na hindi siya nawala kasama ni Daddy. Naiparamdam niya yon sa pamamagitan ng may higpit niyang mga yakap sa akin. Na kailanman ay wala ng sino man ang makapananakit sa akin. Mabilis na kumilos si Mami, Papa Dudut, at kinabukasan ay nagsampa na kagad kami ng kaso ng pangmomolestya laban kay Brother Kelvin. Kaya lang wala na siya sa tinitirhan niyang bahay. At wala ring nakakaalam kung saan siya nagtatago noon. Natakot talaga ako ng panahon na yon dahil baka totohanin niya ang sinabi niya na babalikan at papatayin niya kami ni Mami. Kaya tuluyan akong hindi nakapag-concentrate sa pag-aaral ko at huminto na lamang. Ilang buwan ako na halos nagkulong sa bahay bago muling nagkaroon ng lakas ng loob na lumabas. Bumalik ako sa pag-aaral dahil alam ko na gusto ni Daddy na makapagtapos ako. At hindi nga nagtagal ay umakyat ako ng stage kasama si Mami para tanggapin ang college diploma ko. Hindi po ako noon cum laude kagaya ng pangarap ni Mami sa akin pero nararamdaman ko na naging proud siya sa akin dahil sa kabila ng mga pagsubok na dumating sa buhay ko at sa takot na nararamdaman ko dahil patuloy na malaya at nagtatago noon si Brother Kelvin
ay nagawa ko pa ring tapusin ang pag-aaral ko. Nagtatrabaho na ako noon nang mapanood ko sa balita na napatay si Brother Kelvin sa isang engkwentro sa mga pulis dahil sa iligal na pagbebenta niya ng mga baril. At doon lang talaga ako nakaramdam ng totoong katahimikan sa buhay ko. Dahil hindi man siya nakulong ay sigurado naman ako na may naghihintay na kaparusahan sa kanya sa kabilang buhay. Maraming taon ang nakalipas mula nang mangyari ito sa buhay ko, Papa Dudut. May asawa at 2 anak na ako sa ngayon. Tahimik ang aming pamumuhay kasama si Mami na hanggang sa mga oras na ito ay pinaparamdam ang kanyang pagmamahal. Hindi lamang para sa akin, kung hindi pati na rin sa kanyang mga apo. Sadyang hindi ko na mababago pa ang nakaraan. Pero ang mahalaga naman ay masaya at kontento na ako sa buhay ko at sa kasalukuyan. Maraming salamat po, Papa Dudut, sa pagbibigay ng oras na mabasa itong sulat ko. Dito ko na po ito tinatapos. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Jackie. Ang mga pagsubok na ibinibigay ng Diyos ay dumarating sa buhay natin hindi para tayo ay pahirapan, kung hindi para tayo ay patatagin at mas lalong manalig sa nasa itaas. Maraming salamat kay Jackie sa pagbabalik tanaw mo sa iyong nakaraan para maisulat mo itong kwento mo. Talaga namang mabibigat ang mga pangyayari sa iyong buhay na pilit mong nilampasan. Mabuti na lamang at sadyaring mabuti ang puso mo dahil nagawa mo kaagad na magpatawad at hindi magkulong sa matinding kalungkutan. Dahil yon ang palaging susi para magkaroon ng kapayapaan ng ating puso at ang ating isipan. Mga kapuso, normal na sa atin ang makaramdam ng matinding galit lalo na sa mga taong labis tayong nasaktan. Oo, mahirap talaga ang magpatawad. Pero palagi nating iisipin na hindi man maparusahan sa ating harapan ang mga taong nagkasala o nakapanakit sa atin. Lahat ng kasalanan ay palaging may kaakibat na kaparusahan. Hanggang sa muli, ako po si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa dito sa Barangay Love Stories number 1. Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio.